Ayan, sabi ni Miss Chiki de la Cruz, sabi niya, grabe discrimination sa mga aspin, ipapahuli sa city pound, tapos anong mangyayari? Hay naku. Eto guys, no, linawin ko lang, hindi ako nagdi-discriminate sa mga aspin. Actually, yung IAGD namin ay pwede po lahat ng mga aso doon, pati mga aspin, Philippine aso, mixed breed, crossbreed, etc. Wala akong discrimination sa mga aspin. Alam nyo, kahit na Rottweiler yan, Poodle yan, or kung ano pang mga purebred imported dogs ang nakakalat sa kalsada at nagkakain ng mga basura, kumakain ng basura, nagkakalat dyan ng mga tae nila at ng mga sakit at nagkakalat ng rabies at nangahabol ng mga motorista at alam nyo yun, marami mga ginagawang mga perwisyo sa mga kalsada. Hindi rin talaga pwede yan, bawal po yan. Hindi po ako nagdi-discriminate sa mga aspin. Okay, pagka yung aso nyo po, kahit purebred pa yan, kahit magkano pabili nyo yan sa abroad, German Shepherd man yan, pero pinapakalat nyo sa kalsada, hindi po ako pabor dyan. Okay, so hindi po yan dahil nadi-discriminate ako sa mga aspin. Kasi po, labag po sa batas, yung mga may aso ka, tapos hahayaan mo na naglalakad sa kalsada, bawal po yun kasi nga po, alam nyo, ang Pilipinas ang isa sa pinakamataas ang incidents sa rabies cases sa buong mundo. Sa Pilipinas, 200 to 300 Filipinos ang namamatay dahil sa rabies. More than 1,000 dogs ang positibo sa rabies every year na dinadala sa mga rabies centers natin. So hindi po biro yan. Paano pa kaya yung mga nakagat ng rabies na naagapan lang, na na-injection na, no? Yung gastos ng mga injection na yon bawat tao, ilang libong mga tao ang nagpapa-injection every year dahil sa takot natin sa rabies. Ilang mga tao ang nasa peligro, yung mga bata, no, dahil sa mga asong nasa kalsada, nangahabol. Ayun, hindi po ako nagdi-discriminate against aspins. Katotohanan nga niyan, pinakita ko sa video ko ng isang araw, may mga aspin kami dito sa Manalo Resort Hotel. And gustong gusto ko yung mga native dogs natin, kaya nga po ako nag-establish ng Philippine Aso Project noong year 2001 pa. Nilaunch po namin yan sa Mall of Asia. Ngayon, linawin ko lang sa inyo, hindi po ako nagdi-discriminate sa kung anumang dogs. Ang ayaw ko yung lumalabag ka sa batas na hinahayaan mo yung mga aso sa kalsada at nagkakalat sila ng mga dumi at kung ano-ano. Kung talagang mahal mo yung mga aso, kunin mo sa kalsada at iuwi mo sa bahay para hindi sila masagasaan, hindi sila makipag-away sa ibang aso, hindi sila madisgrasya or inaabuso ng mga ibang mga tao sa kalsada. Yan ang gawin mo kung talagang gusto mo talaga na mapangalagaan ang kapakanan ng mga aso sa kalsada. Aspin man yan or Shih Tzu man yan na nakagala dyan, bawal po talaga yan. For the safety of everyone, at hindi po lahat ng mga tao ay alam nyo, dog lover. Okay, so for the safety of everyone, because we're living in a community, we're living in, you know, we need to balance our love for dogs with public health and, you know, sanitation. Ayun, yun lang po yung sinasabi ko dyan. And yung paghuhuli ng mga city pound sa mga asong kalsada, that's their mandate. Yun ang trabaho talaga ng mga local government units natin kasi utos sa kanila yan ng batas na kailangan inuhuli po nila yan para sa kapakanan ng mga citizens nila. It is not my order or anyone's order, yun po ang order ng batas ng gobyerno po natin na ginawa po yung mga batas na yan ng mga taong binoto ninyo at mga senador natin, mga kongresista natin. Sila po ang gumawa ng batas na yan kasi nakita nila yung dangers nga ng pagkakaroon ng mga stray dogs, na napakaraming stray dogs sa Pilipinas ngayon. I think millions ang stray dogs natin. So, pag dinadala sa mga pounds, merong ilang days yan, 1 week, 2 weeks na pwede nyong tubusin, magbabayad kayo, no? Magpe-penalty yung owner na pabaya or nakawala man yung aso, babayaran niya yung penalty, sisiguraduhin niya na bakunado yung aso niya, which is not good, which is not bad, di ba? Tapos kung walang mag-claim, dahil wala naman talaga may-ari yung aso na yon,
Either they keep the dog and maintain the dog na pakainin nila, gastusan nila yan, pero most municipalities don't have that kind of budget nga and that kind of resources. Patutulugin po nila yung aso, humanely, euthanasia, using drugs. Hindi po pwede yung pupukpukin yung aso or palalanghapin ng exhaust mula sa sasakyan. Bawal po yun, hindi po dapat ginagawa yun. Pwede kayong makulong naman yung mga nasa munisipyo kung ganun ang gagawin ninyo. That's a criminal act, animal cruelty po yun. Pero yung veterinarian ang gagawa, mag-i-injection ng pampatulog at matutulog na lang siya na maimbing forever, humane po yun. Wala pong problema doon. And the body of the dog goes back to the earth and his spirit will go back to God. It's nothing lost. Ganun lang naman po ang kamatayan. Lahat tayo namamatay, but as we live, kailangan po natin ng maayos na buhay. And stray dogs has become a pest, no? Naging perwisyo po sila. Ewan ko, ako lang siguro yung nagtatapang na magsabi ito, pero yun naman po talaga ang totoo. Okay, so may lugar po ang pag-aaso. Pag nakakaperwisyo na po ng ibang tao yan. Kung yung aso mo ay nangangagat ng ibang tao, nakakatakot sa ibang tao, o kung yung aso nyo ay sobrang ingay, hindi na makatulog yung mga kapitbahay ninyo, o yung aso nyo ay tumatae sa pinapapunta nyo sa kapitbahay ninyo, pinapakawalan ninyo, tapos tatae sa kapitbahay, perwisyo po yung aso ninyo. Ilagay nyo sa lugar.